lalong iinit sa tag-init. Nangyari. Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Nakahanda ng magsampa ng kasong plunder at iba pang kaugnay na offenses ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, may kinalaman ang nasabing mga kaso sa flood control projects controversies. Aniya, binago at pinulido muna nila ang resolusyon ng Department of Justice upang matiyak na matibay at kompleto ang ebidensya bago ito ihain sa Sandigan Bayan sa darating na Huwebes ng umaga. Malversation and plunder both come in. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Ngunit nauna nang inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers, at corruptions of public officials laban sa senador at ilan pang opisyal kabilang si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Samantala, dagdag ni Ombudsman Remulla, inaasahang maisasampa na rin ang kaso laban kay Senator Joel Villanueva sa loob ng susunod na 2 linggo. Of course, hindi naman si Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin. Ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng, ng impormasyon at ng ebidensya na kasama nito. Plunder rin. Kaugnay nito, tikom naman ang bibig ni Senator Villanueva nang tanungin hinggil sa issue. Bukod sa mga ito, ayon sa opisyal, may ilang senador pa silang iniimbestigahan at ang mga ito ay maaari ring makasuhan. Marami pang ibang kaso. Hindi ko alam kung yung 3 pa plunder na ipafile namin. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. I think at least 3 more senators. So, Cheese, Villanueva, Estrada, may 3 pa po. Marcoleta. Barculeta, Tapos meron pang 3 pa. may 3 pa. 3, 4 pa. So, 7 po ang mawawala sa Senado. Ha? So, Wala akong kung majority minority. Pare-pareho lang sa akin yan. Sa ngayon, hindi nais ng ombudsman na magtakda ng mahigpit na timetable sa paghahanda ng kaso upang maiwasan ang hilaw na ebidensya. Gayunpaman, ayon kay Ombudsman Remulla, oras na maisampa ang mga ito, hihilingin nila ang isang continuous trial upang matapos ang kaso at magkaroon ng hatol sa loob ng kulang sa 2 taon, taliwas sa tradisyonal na sistemang umaabot sa 15 taon. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for these cases na mahalaga sa taong bayan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.